Yes, man. And yet, so high, so high. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang sinabot po sa akin ng ating speaker na aking sasagutin ay ang tanong na kung ano ang Islam. At bakit ito ang ginawa naming topic sa gabing ito ay dahil napakahalagang malaman ng ating mga kapatid, lalong-lalo na sa atin sa Pilipinas, kung ano ang ibig sabihin ng salitang Islam. Sa aming pag-aaral, ang salitang Islam ang siyang pinaka misinterpreted na salita sa buong mundo. Lalong-lalo na sa atin sa Pilipinas na pag sinabi mong Islam, ang ibig sabihin ay mamamatay tao. Pag sinabi mong Muslim, ang ibig sabihin terorista. Pag sinabi mong Muslim, ang ibig sabihin Abu Sayyaf. Pag sinabi mong Muslim, ang ibig sabihin ay lahat masama. So ito po yung gusto nating liwanagin kung ano ang ibig sabihin ng salitang Islam. Pero bago po natin sagutin ang tanong na yan, ano ang ibig sabihin ng salitang Islam, dapat po muna natin malaman kung ano ang ibig sabihin ng relihiyon. Dahil ang Islam ay isang relihiyon. Marami po kasi tayong mga kababayan na nakakausap dito sa FANAR, lalong-lalo na nung tayo ay magsimulang mangaral dito sa FANAR, na mga kapatid na nagsasabi na ang relihiyon ay hindi makakapagligtas sa tao. Walang kinalaman ang relihiyon sa mga tao. So, dapat po natin malaman kung ano ang ibig sabihin ng relihiyon at kung bakit ito importante sa ating mga tao. Ano ang ibig sabihin ng relihiyon? So, religion is a way of life. Paraan ng pamumuhay ng mga tao. So, ang ibig sabihin ng relihiyon ay ang paraan kung paano nabubuhay ang isang tao. So, ang mga Muslim ay may relihiyon at ang kanilang relihiyon ay Islam at ito ang pamamaraan ng kanilang pamumuhay. Ang mga Kristiyano ay may relihiyon at ang kanilang relihiyon ay Christianity at may pamamaraan sila upang mabuhay at ang ginagawa nila ay yung mga katuruan ng Christianity. Katulad halimbawa ng Hinduism, ng kahit na anong relihiyon, Buddhism at kahit na anong relihiyon sa buong mundo. So, ang Islam, ang relihiyon is a way of life. Kaya importante ito sa atin dahil lahat tayo ay may pamamaraan ng pamumuhay. Kung wala tayong pamamaraan ng pamumuhay ay magiging kasing katulad tayo ng hayop. So dapat may pamamaraan ng pamumuhay at ano itong tamang pamamaraan ng pamumuhay ng isang tao. Now, bakit napaka-importante ang relihiyon? Bakit napaka-importante sa tao ang relihiyon? Tulad ng aking sinabi kanina na ang taong walang relihiyon ay katulad ng isang hayop. Mas masahol pa sa isang hayop ang taong walang relihiyon at ito ay nakikita natin sa ating mga lipunan sa Pilipinas. Na ang mga taong hindi sumasamba sa tunay na nag-iisang Diyos, walang relihiyon, ito man ay mapamuslim or mapakristyano, hindi nila sinusunod ang kautusan ng kanilang relihiyon, ang kanilang mga gawain, ang kanilang mga ginagawa sa kanilang mga lipunan ay lahat labag sa kautusan ng Diyos at makikita natin na sila yung mga pinakamasamang nilalang ng Diyos dito sa kalupaan. So napaka-importante sa tao na may sinusunod na batas, may sinusunod na paraan upang siya ay mabuhay dito sa mundo. Ang susunod na tanong, ano ang relihiyon ng mga propeta na isinugo ng tunay na nag-isang Diyos? Magmula sa pinakaunang propeta at pinakaunang tao na nilikha ni Allah dito sa mundo, na si Adam, alayhi salatu wassalam, hanggang sa ngayon, at hanggang sa pinakahuling propeta na si Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ni Allah, ano ang relihiyon na niyakap at isinabuhay ng mga propetang ito? Ano ang relihiyon ni propeta Noah? Ano ang relihiyon ni prophet Abraham, ni prophet Ishaq,
ni Prophet Ismail, at lahat ng mga propeta na binanggit sa Quran at sa Biblia. Ano ang kanilang relihiyon? Ito ay dapat nating malaman upang makita natin kung ano ang mga pangaral na ipinangaral ng mga propetang ito. Paano natin malalaman ang relihiyon ng mga propeta na isinugo ng Diyos? So, paano natin makikita, paano natin malalaman ang relihiyon ng mga propeta na isinugo ng Diyos upang gabayan ang mga tao sa tamang landas? Tingnan po natin ang kanilang mensahe sa Biblia at sa Quran. So, kung titingnan natin ang mensahe ng lahat ng mga propeta na binanggit ni Allah sa Quran at binanggit sa banal na Biblia, ayon sa mga Kristiyano, makikita natin na ang mensahe ng lahat ng mga propetang ito ay iisa, mga kapatid. Hindi naging dalawa at hindi naging tatlo. At ang mensaheng ito ay ang isuko natin ang ating sarili sa tunay na nag-isang Diyos. Wala nang iba. So ang mensahe ng lahat ng mga propeta, biblically and Quranically, is to submit ourselves to the only one God. Ang isuko natin ang ating sarili sa tunay na nag-isang Diyos, at ito po ang Islam. Dahil ang Islam ay salitang Arabo na ang ibig sabihin sa lingwahe natin sa Tagalog ay ang pagsuko at ang pagganap at ang pagtupad sa mga kautusan ng tunay na nag-isang Diyos. Ang ibig sabihin ng Islam is complete submission to the will of God. At kung titingnan natin ang Biblia, ang lahat ng mga talata sa Biblia na binanggit ng mga propeta na kanilang ipinangaral sa kanilang mga tagasunod ay iisa. At ito ay ang isuko natin at isuko ng kanilang mga tauhan, ng kanilang mga tagasunod, ang kanilang sarili sa tunay na nag-iisang Diyos. Kaya sinasabi nating mga Muslim, sinasabi naming mga Muslim na ang lahat ng mga propeta na isinugo ng tunay na nag-iisang Diyos, magmula sa pinakaunang propeta na si Adam alayhi salatu wassalam, hanggang sa pinakahuling propeta na si Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ni Allah, ay Islam. Hindi po pwedeng maging Kristiyano si Propeta Abraham. Hindi po pwedeng maging Kristiyano si Propeta si Propeta Moses, si Prophet Ishaq, si Prophet Ismail, si Prophet Solomon, si Prophet David, at ang lahat ng mga propeta. Bakit po sinasabi namin na hindi sila pwedeng maging Kristiyano? Dahil ang salitang Kristiyano ay lumabas pagkatapos lumisan ni Prophet Jesus, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ni Allah. Nung si Jesucristo ay naririto pa sa mundo, hindi pa siya umaakyat sa langit, ay walang salitang Kristyanismo. Walang Kristiyano. At ang mga tagasunod ni Jesucristo sa kanyang panahon ay hindi mga Kristiyano. At pwede natin itong itanong sa ating mga tagapangaral, si Brother Ibrahim Romas, si Brother Abdullah Cote, ando doon din ang ating kapatid na si Brother Isa Biago. Masasagot nila ito sa Biblia, na wala kayong makikitang talata sa Biblia na nagsasabi na si Jesucristo at ang kanyang mga tagasunod sa kanyang panahon ay mga Kristiyano. So, kaya po kami ay nagka-claim na ang lahat ng mga propeta na isinugo ng tunay na isang Diyos ay lahat mga Muslim. Lahat sila ay mga Muslim dahil ang kanilang ginagawa at ang kanilang isinasabuhay ay ang mga kautusan at mga aral na nagmula sa totoong nag-isang Diyos, at ito ang Islam. Now, ang gusto kong ibahagi sa gabing ito ay, ano ang mga paniniwala ng Muslim? Ano ang paniniwala ng mga taong ang kanilang isinasabuhay ay Islam? So, kaming mga Muslim ay may mga pinapaniwalaan, at kung titingnan natin itong aming pinapaniwalaan, itong anim na paniniwala na pinapaniwalaan ng mga Muslim, I am very sure 80% of it ay tanggap ng mga Kristiyano. Iilan lamang dito ang hindi tanggap ng mga Kristiyano. Ang pinakauna sa dapat paniwalaan ng isang Muslim o isang tao na ang kanyang relihiyon ay Islam ay ang paniniwala sa tunay na nag-isang Diyos. At makikita natin ito sa Biblia, na ang ipinangaral ni Jesucristo at ipinangaral ng lahat ng mga propeta ay ang sambahin ang tunay na nag-isang Diyos. At itong Diyos na ito ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanyang pangalan ay si Allah. So kaming mga Muslim ay naniniwala sa tunay na nag-isang Diyos na ang kanyang pangalan ay si Allah. Saan namin nakita ang kanyang pangalan? Sa Quran. At sinabi rin sa Biblia na ang Diyos ay may pangalan. Makailang ulit binanggit sa Biblia na ang Diyos ay may pangalan.
Sinabi sa Biblia, ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila na tunay na nag-isang Diyos at ako ay iyong isinugo. Ito ay sinabi daw ni Hesukristo sa Biblia. Kung ito ay sinabi ni Hesukristo sa Biblia na ang buhay na walang hanggan, paano natin makakamtan? Ang kilalanin natin, ang tunay na nag-isang Diyos, paano natin makikilala ang tunay na nag-isang Diyos? Ang pinakaunang dapat malaman ng isang tao ay ano ang pangalan ng tunay na nag-isang Diyos. Kaya binanggit sa Biblia na Ama naming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. May pangalan ang Diyos sa Biblia. Pero nasaan ito? Hindi binanggit sa Biblia. Ano ang dahilan? I am very sure naniniwala kayo na maraming klaseng Biblia ang mayroon kayo. Kaya, I am very sure na sa panahon ni Prophet Jesus, binanggit dito ang salitang Allah. Pero nung dumaan ang panahon, na-corrupt ang Biblia, kaya inalis ang salitang Allah. Kaya, makikita mo ngayon sa Quran, ang pinakabanal na aklat na ipinahayag ni Allah 1,400 years ago, ni isang letra, hindi nadagdagan, ni isang letra, hindi nabawasan. Sinabi dito ni Allah, Qul innani anallah. Sabihin mo sa kanila, Muhammad, ako si Allah. Qul huwallahu ahad. Sabihin mo, Muhammad, siya si Allah na nag-iisa. So makikita natin ang pangalan ng tunay na nag-isang Diyos sa Quran. At ito ay binanggit din sa Biblia. Ang pangalawang pinapaniwala ng mga Muslim ay ang paniniwala sa mga anghel. I think ang ating mga kapatid na mga Kristiyano ay naniniwala sa mga anghel. Ang mga anghel ay isang klase ng nilalang na hindi natin nakikita pero tayo ay kanilang nakikita. Ang mga anghel na ito ay walang sinusuway sa mga kautusan ng tunay na nag-isang Diyos. Maraming klase ng anghel. May mga anghel ang trabaho lamang ay parusahan ang mga taong makakapasok sa impyerno. May mga anghel ang trabaho lamang ay pagsilbihan ang mga taong makakapasok sa paraiso. May mga anghel ang trabaho lamang ay isulat kung ano ang mga ating ginagawa dito sa mundo, masama man o mabuti. Para sa araw ng paghukom ay makita natin kung ano ang ating mga ginawa dito sa mundo. Hindi ko po hahabaan ang aking speech. Pangatlong pinapaniwalaan ng mga Muslim ay ang paniniwala sa mga banal na kasulatan. Yung mga banal na kasulatan. Now, sasabihin ko, kung ang mga Hudyo ay papasok sa paraiso dahil sila ay naniniwala sa kapahayagan na ipinahayag ng tunay na nag-isang Diyos kay Prophet Moises, ang mga Kristiyano at ang mga Muslim ay makakapasok sa paraiso. Dahil kami ay naniniwala sa kapahayagan na ipinahayag ni Allah kay Moises, kay Jesus at kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung ang mga Kristiyano ay makakapasok sa paraiso dahil sila ay naniniwala sa kapahayagan na ipinahayag ng tunay na nag-isang Diyos sa kanyang mahal na propeta na si Jesus Christ, si Hesukristo, kaming mga Muslim ay makakapasok sa paraiso dahil kami ay naniniwala na may kapahayagan na ipinahayag ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Prophet Jesus, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ni Allah. At kung kami ay makakapasok sa paraiso dahil kami ay naniniwala sa banal ng Quran, it is very, very sad to say na hindi kayo makakasama sa paraiso. And because of that, we are inviting you to read the Holy Quran. Walang mawawala sa inyo kung babasahin niyo ang Holy Quran. Kaming mga Muslim ay naniniwala sa mga kapahayagan na ipinahayag ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga propeta. Ang mga kapahayagan na ito ay ang scrolls, suhuf na ipinahayag niya kay Prophet Abraham. Ang tablet na kanyang ipinahayag kay Prophet Moises. Ang Zabur na kanyang ipinahayag kay Prophet David. Ang Injil, Ebanghelyo na kanyang ipinahayag kay Prophet Jesus. At ang pinakahuli ay ang kanyang banal na Quran na ipinahayag sa pinakamamahal na propeta na si Muhammad. Sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil po dyan, kami ay nag-iimbita sa inyo na basahin niyo ang Holy Quran. May mga Quran kami dito na ipinamimigay. Kung sino yung gustong kumuha sa ating mga kapatid na hindi pa Muslim, bibigyan namin kayo ng kopya ng Holy Quran. Pero yung kanyang translation sa English language. Okay? At ang pang-apat na pinapaniwalaan ng mga Muslim ay ang paniniwala sa mga propeta. Ang paniniwala sa mga propeta na isinugo ni Allah upang gabayan ang mga tao sa tamang landas. Sino-sino itong mga propetang ito? There are thousands of prophets that was sent by the only one God. Napakaraming mga propeta na isinugo ng tunay na nag-isang Diyos upang gabayan ang mga tao sa tamang landas. Few of them were mentioned in the Holy Quran and mentioned in the Holy Bible. At kami ay naniniwala sa mga propetang ito na binanggit sa Quran at binanggit din sa Biblia. Now, ang
hindi pinagkakaunawaan ng mga Kristiyano at ng mga Muslim ay ang patungkol kay Hesukristo, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ni Allah. Ang akala ng ating mga kapatid na mga Kristiyano ay hindi kami naniniwala kay Hesukristo, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, I have to mention some of the beliefs. Babanggitin ko sa inyo ang aming mga paniniwala kay Hesukristo na inyong paniniwala, mga kapatid na mga Kristiyano, at ano yung hindi natin pinagkakaunawaan patungkol kay Hesukristo. Ang mga bagay na ito ay mga paniniwala namin at paniniwala ng ating mga kapatid na Kristiyano. Una, si Hesukristo ay ipinanganak ng walang ama. Ibig sabihin, walang lalaking involved. Nabuntis si Virgin Mary at nanganak. Ito ay pinapaniwalaan ng mga Kristiyano at ito ay pinapaniwalaan ng mga Muslim. Si Hesukristo ay salita ng Diyos. Pinapaniwalaan ng mga Kristiyano at pinapaniwalaan ng mga Muslim. Si Hesukristo ay Spirit of God. Espiritu ng Diyos. Pinapaniwalaan ng mga Kristiyano at pinapaniwalaan naming mga Muslim. Si Hesukristo ay nakagamot ng mga taong bulag. Pinapaniwalaan ng mga Kristiyano at pinapaniwalaan ng mga Muslim. Si Hesukristo ay nakagamot ng mga taong may kitong. Pinapaniwalaan ng mga Kristiyano at pinapaniwalaan ng mga Muslim. Si Hesukristo ay nasa langit. Pinapaniwalaan ng ating mga kapatid ng mga Kristiyano at pinapaniwalaan naming mga Muslim. Si Hesukristo ang siyang dakilang Misaya, pinapaniwalaan ng mga Kristiyano at pinapaniwalaan naming mga Muslim. At si Hesukristo ay babalik sa mundo. Bago magunaw ang mundo, pinapaniwalaan ng mga Kristiyano at pinapaniwalaan ng mga Muslim. Beliefs, paniniwala mismo sa pinakadakilang propeta na si Hesukristo, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ni Allah. At beliefs, walong paniniwala na pinapaniwalaan ninyo at pinapaniwalaan naming mga Muslim. Ano yung mga paniniwala ninyo kay Hesukristo na hindi namin pinapaniwalaan? Ito yung gusto kong bigyan ng eksplanasyon sa loob ng 5 minuto. Si Hesukristo ay anak ng Diyos. Si Hesukristo ay anak ng Diyos. Kaming mga Muslim ay naniniwala na si Hesukristo ay dakilang propeta at sugo ni Allah na kanyang isinugo sa mga Israelita lamang upang gabayan ang mga ito sa tamang landas. Pero hindi kami naniniwala na siya ay anak ng Diyos. Saan natin makikita ang talatang ito na siya ay anak ng Diyos? Makikita natin ito sa Biblia, saan? For the God who loves the world that He sends His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have an everlasting life. Mahal ng Diyos ang sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na ang sinumang paniwalaan ito, makakamtan niya ang buhay na walang hanggan at hindi siya mapaparusahan. Now, sa mga latest translation ng Holy Bible, wala na ngayon ang salitang bigatin. Why? Because ang salitang bigatin ay salitang English na ang ibig sabihin is sexual reproduction of an intercourse between male and female. Nagtalik si lalaki at si babae at dahil doon nabuntis si babae at nagkaanak. At hindi kayang tanggapin ng mga kapatid nating Kristiyano na ganoon ang nangyari kay Virgin Mary, sumakaninawa ang kapayapaan at pagpapala ni Allah. So dahil doon, inalis nila ang salitang bigatin. For the God who loves the world that He sends His only Son, ang kanyang anak. Wala na ang salitang bigatin Son. Ilan ngayon ang anak ng Biblia ilan ngayon ang anak ng Diyos sa Biblia? Si Abraham, anak ng Diyos. Si Solomon, anak ng Diyos sa Biblia. Si Abraham, anak ng Diyos sa Biblia. Si David, anak ng Diyos sa Biblia. Si Hesukristo ay anak ng Diyos. Ilan ang anak ng Diyos sa Biblia? Napakarami. Ang ibig sabihin ng anak ng Diyos sa Biblia ay mga taong nasa tuwid na landas. Dahil ang mga taong to na aking binanggit ay mga propeta at sugo ni Allah na isinugo upang gabayan ang mga tao sa tamang landas at sila ay mga mga matutuwid. Kaya ang ibig sabihin ng salitang Son of God ay mga taong nasa tuwid na landas. Ang pangalawang hindi natin pinagkakaunawaan ay kung paano napunta si Hesukristo sa langit. Sa inyo, siya ay dumaan sa brutal na pagkamatay. Ipinako sa krus or nagpapako sa krus. Hindi ko alam kung ano ang tama dito. Tanungin niyo ang inyong mga sarili. Si Hesukristo ba ay ipinako sa krus or nagpapako sa krus? Kung si Hesukristo ay ipinako sa krus, kung walang taong pumako kay Hesukristo sa krus, walang maililigtas sa inyo. At kung si Hesukristo ay ipinako sa krus, nagpapako sa krus, bakit siya nagrereklamo sa bandang huli? Nung kanyang sinabing, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Kung siya ay nagpapako sa krus
Upang tugusin ang kasalanan ng mga tao, ang kanyang dapat sabihin, Diyos ko, salamat at aking natupad ang aking mission dito sa mundo. So, paano napunta si Jesucristo sa langit? Sa inyo, dumaan sa brutal na pagkamatay. Pero sa amin, dahil mahal siya ng tunay na nag-isang Diyos na si Allah, kanyang kinuha ang kanyang pinakamamahal na propeta at kanyang iniakyat sa langit nang hindi dumaan sa brutal na pagkamatay. Siya ay buhay mula noon hanggang ngayon, pero siya ay nasa langit. Ganun po napunta si Jesucristo sa langit. At for your information, ang taong nagsabi na si Jesucristo ay ipinako sa krus upang tubusin ang ating kasalanan ay isang manguusig ni Jesucristo na walang iba kundi si Paul, si Saulo. Siya ang nagsabi na for without the shedding of blood, there will be no remission, there will be no forgiveness. Kung walang dumanak na dugo ay walang kapatawaran. Ang nagsabi nito ay isang taong mortal na kaaway ni Jesucristo. At yan po ay inyong pag-aralan mga kapatid. Self-appointed disciple. Kanyang in-appoint ang kanyang sarili na kasama sa mga disipulo ni Jesucristo. Pero kung titingnan natin yung original na 12 disipulo ni Jesucristo ay hindi kasama dito si Paul. Kundi naging disipulo si Paul pagkatapos na umakyat ni Jesucristo sa langit at kanya daw nakita si Jesucristo at nagsabi na mangaral ka. So, this is our belief in the prophets. Kami ay naniniwala sa mga propeta na isinugo ng tunay na nag-isang Diyos upang gabayan ang mga tao sa tamang landas. At ang pinakahuli sa propetang ito na isinugo ni Allah ay si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ni Allah. At maririnig natin sa isa sa ating mga speaker kung sino si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ni Allah. At ang panglima ay ang paniniwala sa araw ng paghuhukom. Kaming mga Muslim ay naniniwala sa araw ng paghuhukom. At sa araw ng paghuhukom, dalawa lamang ang ating mapupuntahan. Sa ayaw at sa gusto natin, dalawa ang ating mapupuntahan. Ang mga taong kanilang isinuko ang kanilang sarili sa tunay na nag-isang Diyos, ayon sa mga aral ng mga propeta, sa Quran at sa Biblia, ang kanilang mapupuntahan ay paraiso. At ang mga taong hindi nila isinuko ang kanilang sarili sa tunay na nag-isang Diyos, na binanggit sa Quran, ang kanilang mapupuntahan ay impyerno. No less, no more. Ito lang ang ating mapupuntahan sa araw ng paghuhukom. At tandaan po natin na sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sa paraiso, fiha ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Na ando doon sa paraiso ang hindi pa nakikita ng mata, ang hindi pa naririnig ng tenga at hindi pa lubos na naiisip ng isang tao. Kung ano ang iniisip natin na kaligayahan dito sa mundo, mas higit pa yung kaligayahan na ando doon sa paraiso. At patungkol naman sa impyerno, sinabi ng mahal na propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ni Allah, Inna ahwanu ahlin nasi adhaban yawm al-qiyamah la rajulun tuda'u ala akhmasi qadamayhi jamratan yagli minhuma dimaguhu aw kama qala alayhi salatu wassalam. Na ang pinakamaliit na parusa sa impyerno ay isang tao na ilalagay sa kanyang paa ang isang apoy na maliit at dahil sa init ng apoy na yon, kumukulo ang utak ng isang tao. This is the slightest. Ito ang pinakamaliit na punishment na makukuha ng taong makakapasok sa impyerno. At sana hindi tayo makapasok sa impyerno dahil ang taong makakakuha noon ay ang taong binigyan ng proteksyon ng Islam, pero hindi siya yung makap sa Islam. Yon ang tito ng mahal na propeta na si Abu Talib. Dahil binigyan niya ng proteksyon ang mahal na propeta Muhammad, binigyan niya ng proteksyon ang Islam sa mga panahon na yon, pero hindi siya yumakap sa Islam, yun ang kanyang makukuhang punishment, parusa sa araw ng paghukom. At ang pang-anim na paniniwala na pinapaniwala ng mga Muslim ay ang paniniwala sa divine destiny, tadhana, kapalaran. Andito po tayo sa Fanar. At kami ay naniniwala na tayo ay nagkita-kita dito ngayong araw ngayong gabing ito dahil sa kapalaran natin. Na hindi tayo pwedeng mamatay hanggat hindi tayo umupo sa ganitong pagtitipon at marinig nyo kung ano ang mga katuruan ng Islam. Sa bandang huli, sinasabi namin sa inyo, la ikraha fid din. Walang pilitan sa relihiyon. La ikraha fid din, walang pilitan sa relihiyon. Lakum dinukum waliyadin. Inyo ang inyong relihiyon, amin ang aming relihiyon. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kung sino yung gustong paniwalaan ng Islam, alhamdulillah. Kung sino yung ayaw paniwalaan ng Islam, matapos nilang marinig
ang mga kapahayagan na ipinahayag ni Allah sa kanyang pinakamamahal na propeta na si Muhammad, it's up to them. But there is a day of judgment na kung saan ang mga taong hindi nila ito niyakap, makikita nila sa araw ng paghukom kung ano ang ibig sabihin ng aming mga sinabi. So, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Ang trabaho namin is, wa ma alayna illa al-balag. Wala kaming trabaho kundi ipaabot sa inyo na ito yung relihiyon ng Islam na niyakap ng ating mga ninuno 1380 sa Pilipinas. Nung unang dumating ang mga Arabo sa Pilipinas at ipinangaral nila ang Islam. Dumating ang mga Arabo sa Pilipinas, walang dalang espada, walang dalang armas. Ang kanilang dala ay ang kanilang paniniwala sa tunay na nag-isang Diyos at ang kanilang magandang kalooban. At dahil doon niyakap ng ating mga ninuno ang Islam sa Pilipinas. From Hulo, lumaganap ang Islam throughout Mindanao at umabot siya ng Luzon. At alam natin kung sino ang mga namumuno sa Luzon before. Sina Raha Sulaiman, Raha Lakandula, sina Lapu-Lapu. Ito ay mga Muslim mga kapatid. It was on 1521. Dumating ang espada sa Pilipinas. Dumating si Ferdinand Magellan. Dala niya ang kanyang espada, dala niya ang kanyang mga ngaral, at kung sino yung ayaw yakapin ang Kristyanismo, papatayin. This is in the history. Ang unang ginawa nila paglapag nila sa Cebu is ni-rape ang mga kababaihan sa Cebu. I am not saying this to you para kamunihan niyo ang Kristiyano, pero para malaman natin kung ano ang katotohanan. Dahil ito ay katotohanan na ikinubli sa atin ng ating mga naging mga teacher. Binigyan nila ng pahapyaw ang history ng Islam sa Pilipinas, pero sa loob ng pinakamatagal na panahon, ang binibigyan nila ng pinakamagandang istorya is kung paano niyakap ng ating mga ninuno ang Kristyanismo. Pero hindi